Kamusta sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming channel. Walang sinuman ang makakaisip na ang piging. Para ipagdiwang ang promosyon ng aking asawa bilang CEO, ay magtatapos sa isang gabi, kung saan ang buong pamilya niya ay magkukumahog na tawagan ako na nag-iwan ng higit sa 80 missed calls. Ngunit ang mananatiling nakaukit sa aking alaala, magpakailanman, ay hindi ang walang tigil na pagring ng telepono, kundi ang sandali kung kailan ang aking biyenan, habang nakaduro ang daliri sa mukha ng aking mga magulang, ay sumigaw sa harap ng maraming bisita. Medyo masikip na tayo. Doon mo na lang pakainin sa kusina ang mga magulang mo. Sa punong-punong bahay, isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot. Natigilan ang aking mga magulang sa kanilang kinatatayuan. Iniyuko ng aking asawa ang kanyang ulo. At ako ay tumawa. Isang napakahinang tawa, ngunit ito ang tawa ng isang taong nagpasya ng wakasan ng ilang taon ng panghihiya. Hinawakan ko ang mga kamay ng aking mga magulang at diretsyong naglakad patungo sa labasan ng bahay ng pamilya ng aking asawa sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat ng aming mga kamag-anak. Isang oras ang lumipas, habang ang aking mga magulang ay nakaupo sa isang 5-star restaurant sa sentro ng BGC, kung saan nakalatag sa kanilang harapan ang isang marangyang hapag na hindi man lang nila napaginipan. Isang ganap na magkaibang eksena ang nangyayari sa bahay ng aking asawa. Nakabukas ang mga ilaw buong gabi. Walang tigil ang pagtunog ng mga telepono, at ang mga tunog ng pag-iyak at pagsigaw ay umaalinganggaw sa buong bahay. Mula sa sandaling iyon, nagsimula nilang maintindihan kung sino ang taong hindi na nila dapat ginawan ng masama. Nang hapong iyon, tumayo ako sa harap ng salamin ng napakatagal. Pinili ko ang isang mapusyaw na kulay, hindi masyadong agaw pansin, dahil pamilyar na pamilyar ako sa aking lugar sa bahay na ito. Ang manugang na pinagtitiyagaan, ngunit hindi kailanman tunay na nirespeto. Sa sala, ang mga tunog ng masasayang boses at tawanan ay umaalingaw-ngaw na. Ngayon, ang bahay ng pamilya ng asawa ko ay mas puno kaysa sa karaniwan. May mga dagdag na mesa na inilatag, natatakpan ng mga bagong pulang mantel. Ang buong unang palapag ay puno ng mga pagkain at inumin. Sa dining room, ang pangunahing mesa ay magandang nakaayos at isang eleganteng karatula. Sa ibabaw ang may nakasulat na, "Ipinagdiriwang ang susunod na kabanata ni Marco." Ang aking asawang si Marco, ang bida sa gabing iyon, ay nakatayo sa gitna ng maraming tao na may hawak na kopita. May palaging ngiti sa kanyang mukha. Tumango siya sa bawat pagbati. Ngumiti sa bawat papuri. Pinanood ko siya mula sa malayo, at hindi ako nakaramdam ng saya, ni ng lungkot. Isang uri lamang ng hungkag, na pakiramdam na mahirap pangalanan. Bandang 5:00 ng hapon, dumating ang aking mga magulang. Nakilala ko agad sila mula sa gate. Ang aking ama, si Mang Juan, ay nakasuot ng lumang polo na may niluma ng kwelyo, maingat na naplantsa, ngunit hindi nito maitago ang kanyang simpleng anyo bilang isang taga-probinsya. Ang aking ina, si Aling Maria, ay nakasuot ng isang simpleng mapusiyaw na bestida at maayos na nakatali ang kanyang buhok. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang basket na puno ng mga pasalubong mula sa aming bayan, mga minatamis, mga mangga mula sa aming bakuran, at mga garapon ng atsara. Alam ko na ang basket na ito ay hawak ang buong kaluluwa ng aking mga magulang. Nakatayo sila nang nag-aalangan sa gate ng bahay ng pamilya ni Marco. Sumisilip sa loob na tila takot na aksidenteng makapasok sa isang mundong hindi sila kabilang. Nagmamadali akong lumabas para salubungin sila. "Nay, Tay, pasok po kayo." Tumango ang ina ko na may matamis na ngiti, habang ang ama ko ay tahimik na tumikhim. Sinusubukang itago ang kanyang pagkailang. Paghakbang nila sa pintuan, sinalubong sila ng matatalim na tingin ng aking biyenan, si Doña Elena. Hindi na niya kailangang magsalita. Naramdaman ko ang lahat, pinasadahan niya ng tingin ang aking mga magulang, mula ulo hanggang paa. Tumitig sa basket ng mga pasalubong, at pagkatapos ay malamig na ngumisi. "Aba, tignan mo nga naman kung sino ang nandito. Ang aga niyo naman yata."
Ang boses niya ay hindi malakas o magaspang, ngunit napakalamig nito kaya nagdulot ito ng kilabot sa aking gulugod. Magalang na sumagot ang aking ina. Naisip po naming agahan baka sakaling kailangan niyo ng tulong. Pinagpag ni Elena ang kanyang kamay na tila nandidiri. Hindi na namin kailangan. Puno na ng tao ang bahay. Napaaga kayo para lang humarang sa daan. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Iniwan ang aking mga magulang na nakatayong nalilito sa gitna ng maingay na sala, kung saan lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit at malakas na nagtatawanan. Kumuha ako ng ilang upuan para makaupo sila pansamantala sa isang sulok. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali, nilapitan na naman kami ni Elena. Mabilis mapuno ang mga pangunahing mesa, deklara niya. Ang kanyang tono ay walang iniiwang puwang para sa pagtatalo. Nareserba na namin ito para sa mga pinakamatatandang miyembro ng pamilya, mga kaibigan, at mga partner ni Marco sa kumpanya. Pero tignan nyo, may espasyo pa sa kusina. Doon na lang kayo, mas magiging komportable kayo doon. Natigilan ako. Sa kusina? Ang lugar kung saan inihahanda ang pagkain, kung saan nagkukumahog ang mga staff pabalik-balik. Iyon ang lugar na itinalaga niya para sa aking mga magulang sa mahalagang araw na ito. Tumingin ako sa aking asawa. Nakatayo siya sa malapit. May hawak na baso ng alak. Umiiwas sa aking tingin. Hindi siya tumutol. Hindi kami ipinagtanggol. Bumulong lang siya ng napakahina, na ako lang ang makakarinig. Ana, huwag kang gumawa ng eksena. Ang daming tao. Ang pangungusap na iyon ay parang saksak mula sa isang mapurol na kutsilyo. Hindi matalim, ngunit napakalalim ng hiwa. Ang aking ama, ang unang nagsalita. Pinilit niya ang isang ngiti. Walang problema, anak. Pwede naman kaming umupo sa kusina. Walang sinabi ang ina ko. Iniyuko lang niya ang kanyang ulo. Mahigpit na hinawakan ang kanyang basket ng mga regalo. At sumunod sa aking ama. Pinanood ko ang nakayukong likod ng aking ama. Ang nanginginig na kamay ng aking ina na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. At may tila bumara sa aking lalamunan. Sa sandaling iyon, bigla kong napagtanto. Kung wala akong sasabihin ngayon, habang buhay mananatiling mga tao sa kusina ang aking mga magulang sa paningin ng pamilya ng asawa ko. Tumayo ako sa gitna ng maingay na sala. Nagkakalansing ang mga baso. Ang mga pagbati at tawanan ay umiikot sa paligid ko. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang isang parira lang iyon. Medyo masikip na tayo. At doon din, isang tahimik ngunit matibay na desisyon ang nabuo sa aking kaluluwa. Ang kusina sa bahay ng asawa ko ay nasa likuran. Nahihiwalay sa sala ng isang luma at kahoy na pinto. Lugar ito para sa pagluluto. Para sa mga katulong, hindi para sa mga bisita. At ngayon, ang aking mga magulang ay ipinadala roon, na para bang sila ay mga dayo sa isang piging na dinaluhan ng sarili nilang anak. Nakatayo ako sa sala. Sumisilip sa siwang ng pinto ng kusina, tahimik na inilapag ng aking ama ang basket, sa isang sulok at hinila ang isang upuan para sa aking ina. Nakaupo siyang nakayuko ang ulo, ang mga kamay ay maayos, na nakapatong sa kanyang hita. Nakatitig sa malamig na sahig na baldosa. Hindi sila nagreklamo. Walang sinisisi. Tiniis lang nila ito ng tahimik, na tila ginugol na nila ang kanilang buong buhay sa pagpaparaya para sa iba. Kumirot ng matindi ang puso ko. Ang kalansing ng mga baso sa sala ay walang patid. May isang malakas na bumati sa aking asawa para sa bagong CEO. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay. Umalingaunggaw ang tawanan. At walang pumapansin sa kusina hanggang sa pumasok ang aking biyenan. Tumayo siya sa pintuan. Nakahalukip-kip ang mga braso. At sinuri ang aking mga magulang ng malamig at mapagmataas na tingin. Walang kuryosidad o pakikiramay sa kanyang mga mata. Puro lantarang pang-aalipusta. Umusog kayo malapit sa pader, sabi niya. Tahimik ang kanyang boses, ngunit sapat ang talim para marinig ng lahat sa kusina. Nakaharang kayo sa mga naglalakad. Nagmamadaling tumayo ang ama ko, at inusog ang kanyang upuan palapit sa mesa. Nagkukumahog din ang aking ina, na gawin ang ganoon. Hindi ko na kinaya.
Naglakad ako ng mabilis papasok sa kusina. Elena, ang mga magulang ko ay nandito lang para. Bago ko pa matapos, bigla siyang humarap at biglang tumaas ang kanyang boses. Umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ano bang sasabihin mo? Masikip tayo. Ang daming tao. Doon mo na lang pakainin sa kusina ang mga magulang mo. Ano bang problema doon? Ang parirala ay dumagundong na parang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Kitang-kita ko ang panginginig ng kamay ng aking ina. Kagat-kagat niya ang kanyang labi. Nang napakalakas siguradong nasasaktan na siya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata na ayaw niyang pumatak. Natigilan ang aking ama. Dumilim ang kanyang mukha. Lalo pang bumagsak ang kanyang mga balikat. Sa paligid namin, ilang kamag-anak ang napalingon. Ang iba ay mabilis na nag-iwas ng tingin at may mangilan-ngilan na mahinang humagikhik na tila nanonood ng isang eksenang wala silang kinalaman. Tumingin ako sa asawa ko. Nakatayo siya sa malapit. Hawak pa rin ang kanyang baso ng alak. Umiiwas pa rin sa aking mga mata nang titigan ko siya ng direkta. Umaasang ipagtatanggol niya kami. Kumunot lang ng bahagya ang noo niya at hininaan ang boses. Ana, huwag mo nang palakihin ito. Pagdiriwang ngayon. Pagdiriwang? Nginisihan ko siya. Ngunit ang tawa ay naiipit sa aking lalamunan. Pagdiriwang nino, ng lalaking binibigyan ng toast ng lahat, o ng mga taong nakaupo sa mga pangunahing mesa na kumakain ng busog, at ang aking mga magulang, ay inaasahang maupo sa kusina, na parang mga katulong, huminga ako ng malalim. Napakabigat ng hangin sa sandaling iyon, maririnig mo ang ugong ng exhaust fan sa kisame ng kusina. Nakatayo pa rin doon ang aking biyenan, na may hitsurang tagumpay, na tila katatapos lang niyang magturo ng isang leksyon sa tamang pag-uugali. Sa sandaling iyon ko naintindihan ang isang napakalinaw na bagay. Kung lulunukin ko ang pang-iinsultong ito ngayon, ganito na tratuhin ang aking mga magulang habang buhay. Tumingin ako sa aking mga magulang. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking ulo. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ay isang ngiti na maging ako ay nagulat. Hindi ito ngiti ng pakikipagkasundo o pagsuko, kundi ngiti ng isang taong nagpasyang bumangon mula sa pagkakaluhod. Bumigat ang hangin sa kusina. Ang amoy ng mantika, mainit na pagkain, ang ingay ng party mula sa sala. Lahat ay naghalo-halo. At pakiramdam ko ay nakatayo ako sa isang masikip at walang hanging kwarto. Nakatayo pa rin doon si Elena, nakahalukip-kip na may nagwawaging hitsura sa kanyang mukha. Sigurado siya na tulad ng lahat ng nakaraang pagkakataon. Mananahimik ako, titiisin ito, at lulunukin ang aking mga luha para maiwasan ang away. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Yumuko ako, at hinawakan ang kamay ng aking ina. Manipis ito, at magaspang mula sa maraming taon ng pagsusumikap. Nang hawakan ko ito, napapitlag siya, at tumingin sa akin ng may pangamba sa kanyang mga mata. Hayaan mo na. Ayos lang. Mahigpit ding bulong ng aking ama. Ano ba ang pakialam natin kung saan tayo kakain, anak? Huwag mo nang bigyan ng dahilan ang mga tao para magchismis. Tumingin ako sa kanila, at isang matinding sakit ang tumagos sa dibdib ko. Buong buhay nila. Nabuhay sila para sa kanilang mga anak. Buong buhay nila. Natakot silang makaabala sa iba. At ngayon, pinapahiya sila sa mismong harapan ko. At iniisip pa rin nila kung paano pananatilihin ang kapayapaan para sa akin. Mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng aking ina. Tay. Nay. Sabi ko nang mabagal at malinaw ang bawat salita. Hindi tayo kakain dito ngayon. Hindi malakas ang boses ko, ngunit sapat para marinig ng mga nasa paligid. Nagsimulang mamatay ang ingay sa sala. Sandaling nagulat si Elena. Pagkatapos ay nakasimangot siya. Anong sinabi mo? Tumuwid ako ng tayo, hinawakan ang kamay ng aking mga magulang, at nagsimulang maglakad patungo sa labasan ng kusina. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang takbo ng buhay sa sala. Tumigil ang kalansing ng mga baso, nawala ang mga usapan, at lahat ng mga mata na kuryoso, nanghuhusga, naghihintay ng drama,
ay nakatingin sa amin. Nang makitang aalis ako, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Lumapit siya agad sa akin at sumutsyot. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng lahat. Tumingin ako sa kanya. Talagang tinignan. Ang lalaking tinawag kong asawa sa maraming taon. Ang lalaking kani-kanina lang ay pinupuri bilang CEO, na inalayan ng toast, at ang mismong lalaking nanatiling tahimik nang ipadala ang aking mga magulang sa kusina. Ipahiya ka? Mahinahon kong inulit. At hindi ka nahiya noong pinapanood mong ipinapadala sa kusina ang mga magulang ko? Hindi siya nakapagsalita. Bago pa siya makasagot, itinaas ng aking biyenan ang kanyang boses. Ana, anong circus itong ginagawa mo? Puno ng bisita ang bahay. Kung gusto mong umalis, umalis ka mamaya. Huwag kang gumawa ng eksena sa gitna ng lahat ng ito. Humarap ako sa kanya. At sa pagkakataong ito hindi ako umiwas ng tingin. Huwag kang mag-alala, Elena. Ang boses ko ay hindi malakas ni mahina, ngunit malinaw itong umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Hindi ako gumagawa ng eksena. Dinadala ko lang ang mga magulang ko para maghapunan sa lugar kung saan sila makakaupo ng may dignidad. Sumabog ang mga bulungan sa likuran ko. May bumulong. Hala, aalis ba talaga siya? May iba namang umiling. Napakawalang galang na manugang. Wala akong pakialam. Yumuko ako. Kinuha ang basket ng mga pasalubong mula sa sulok at iniabot sa aking ama. Tay, pakihawakan po ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang braso ng aking ina at idiniretso sila sa front door. Nalilito ang aking mga magulang. Nag-aalangan ang kanilang mga hakbang. Anak, baka hindi natin dapat. Bumulong ako ng sapat lang para marinig nila. Ngayong gabi, magtiwala lang kayo sa akin. Nang bumukas ang front door at pumasok ang liwanag mula sa kalsada, narinig ko ang boses ng aking biyenan sa likod ko na puno ng galit. Kung lalabas ka sa pintong iyan, huwag ka nang babalik. Tumigil ako sandali nang hindi lumilingon at ngumiti lang. Alam ko. At hindi ako ang magmamakaawang bumalik. Sumara ang pinto sa likod namin. Hindi sa isang malakas na kalabog, kundi sa aking kaluluwa. Parang isang buong yugto ng pagtitiis at panghihiya ang tuluyan nang isinara. Nagsisimula ng dumilim sa labas. Mabilis pa ring dumadaan ang mga sasakyan sa kalsada sa harap ng bahay. Ang dilaw na liwanag ng mga poste sa kalye ay makikita sa basang aspalto. Mas presko ang hangin dito sa labas kaysa sa loob ng bahay. Ngunit mabagal at asiwa ang paglakad ng aking mga magulang. Parang mga taong may nagawang mali. Huminto ang aking ama. Lumingalinga. At tahimik na nagtanong. Oh, saan tayo pupunta ngayon, anak? Nababahalang hinila ng ina ko ang manggas ng damit ko. Baka pwede na lang tayong kumuha ng kwarto sa motel para sa gabing ito at bukas na natin isipin. Gumawa ka talaga ng eksena. Sasabihin ng mga tao na wala kang utang na loob. Tumingin ako sa kanila. Ang dalawang taong ito na namuhay ng simple, sanay sa hirap, at nagtiis ng napakaraming bagay na nagsimula na nilang isipin na ang pagbabaliwala ay normal lang. Ngumiti ako, ngunit matatag ang aking boses. Ngayong gabi, ilalabas ko kayo para maghapunan. Nagulat ang aking ama. Saan? Hindi agad ako sumagot. Kinuha ko ang phone ko. Napakakalmado ng mga kamay ko. Taliwas sa siguro'y iniisip ng aking mga magulang. Binuksan ko ang aking mga contacts. Nilagpasan ang ilang pamilyar na pangalan. At tumigil sa isang numerong nakasave. Sa isang simpleng pangalan. Pinindot ko ang tawag. Halos hindi pa nakakadalawang ring ang telepono bago may sumagot na boses sa kabilang linya. Yes, hello. Magalang at malinaw ang boses ng binata. Malinaw na hindi karaniwang service staff. Magandang gabi. Tipid kong sabi. Pakihanda ang isang pribadong VIP room para sa 3. Agad na nagkaroon ng isang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay agad na sumagot. Opo. Siyempre. Aayusin namin ang lahat. Gaano kabilis kayo darating? Sa loob ng 20 minuto.
Magiging handa na po ang VIP room. Hihintayin namin kayo. Pinatay ko ang tawag. Nakatitig sa akin ang mga magulang ko nang may buong pagkalito. Tahimik na nagtanong ang ina ko. Sino ang tinatawagan mo? Hinawakan ko ang kanyang braso. Lumalambot ang boses ko. Makikita niyo rin po mamaya. Pumara kami ng taxi. Umandar ang sasakyan. Iniwan ang maliwanag na bahay. Isang lugar kung saan nagpapatuloy pa rin ang piging. Isang lugar kung saan iniisip ng mga taong nagtataas ng kanilang mga baso na hindi ako mangangahas na lumayo pa sa pintuan. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Nakatitig lang ang aking ama sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagkikislapan sa kanyang kulubot na mukha. Habang mahigpit na nakahawak ang aking ina sa kamay ko, tila takot na may gagawin akong hindi na mababawi. Huminto ang taxi sa harap ng isang naglalakihang gusali. Isang napakaliwanag na harapan. Isang karatula para sa isang elite hotel at restaurant na kumikinang sa gabi. Mismo sa puso ng BGC, tumingala ang aking ama at natulala. Ana. Lumaki ang mga mata ng aking ina. Nanginginig ang boses. Isa itong 5-star restaurant. Binayaran ko ang driver. Inalalayan ng ina ko palabas ng kotse. At ngumiti. Opo, dito tayo maghahapunan. Nag-alangan ang mga magulang ko sa harap ng mga transparent na salamin na pinto kung saan makikita ang isang marangyang interior. Mga waiter na nakasuot ng malinis at formal na suit. Isang eleganteng kliyente. Anak. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Muling tanong ng aking ama na tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Umiling ako. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga automatikong pinto. Isang lalaking nakasuot ng matikas na itim na suit ang mabilis na naglakad palapit sa amin at yumuko ng mababa. Miss Mendoza, dumating na po kayo. Handa na po ang inyong kwarto. Sumunod po kayo sa akin. Ang magalang na pagbating ito ay lubos na gumulat sa aking mga magulang. Tumingin sa akin ang ina ko nang may halong takot at pagkamangha. Kilala nila. Kilala ka nila? Ngumiti lang ako at hawak ang mga kamay ng aking mga magulang, inakay sila papasok. Noon din, nagsimulang mag-vibrate ang telepono sa pitaka ko. Isang tawag, pagkatapos ay pangalawa. Hindi ko sinagot dahil alam ko na doon sa bahay ng asawa ko, nagsisimula na ang isang tunay na gulo. Sumara ang pinto sa pribadong kwarto. Tuluyang pinutol kami mula sa ingay ng restaurant. Sa loob, isang malambot at mainit na liwanag ang tumatama sa isang bilog na mesang natatakpan ng puting-puting mantel. Ang mga baso ng tubig at maayos na nakatuping mga napkin ay nakalagay na sa kanilang pwesto. Napaka-perpekto ng bawat detalye kaya ang aking mga magulang ay nakatayo lang doon. Nag-aalangang umupo. Lumingalinga ang ina ko. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. Anak, siguradong napakamahal ng mga presyo dito. Umorder na lang tayo ng konti. Tumango ang ama ko bilang pagsang-ayon. Kakain tayo para lang may ipakita at saka tayo aalis. Wala kaming pakialam ng nanay mo kung ano ang makakain namin. Pinaghila ko sila ng upuan at ngumiti. Ngayong gabi, umorder kayo kahit anong gusto nyo. Huwag ninyong isipin ang pera. Ako ang bahala. Nag-alangan ang ina ko. Lalo lang akong kinakabahan sa sinasabi mong iyan. Hindi na ako nagpaliwanag. Nilagyan ko lang sila ng tubig at umupo sa tapat nila. Umaaktong kasing kalmado na para bang ito ang pinakaordinaryong hapunan. Pumasok ang isang waiter. At yumuko ng magalang. Hayaan niyo pong ipakita ko ang menu. Mas gusto niyo po bang pumili para sa inyong sarili? O ang chef na po ba ang maghahanda ng kanyang sariling likha? Naangkop para sa inyong mga bisita. Nagkatinginan ng may hiya ang aking mga magulang. Pakiusap sa chef na pumili ng mga pagkaing magaan at madaling tunawin na may kaunting mantika, bagay na angkop sa mga may edad na. Masusunod po. Umalis ang waiter. Iniwan ang mga magulang ko na nakaupong tahimik. Matagal akong tinignan ng ina ko nang may hindi tiyak, halos tila hindi nakikilalang tingin. Paano ka nakikipag-usap sa kanila ng ganyan kadali? Ngumiti ako ng malambot. Kumain po muna tayo. At pagkatapos ikukuwento ko sa inyo ang lahat.
Sunod-sunod na inilabas ang mga pagkain. Napakaganda ng presentasyon kaya hindi napigilan ng aking ama na magkomento, nakakahinayang kainin ang ganyang kagandang bagay. Ngunit pagkatapos tikman ng isang kagat, tumango ang aking ina bilang pagsang-ayon. Masarap at hindi masyadong mamantika. Nang makita ito, medyo gumaan ang pakiramdam ng puso ko. Kahit sa sandaling ito man lang, nakaupo sa isang magandang mesa ang aking mga magulang. Noon din, nag-vibrate muli ang telepono sa bulsa ko. Minsan, 2 beses. At pagkatapos ay tuloy-tuloy. Tiningnan ko ang screen. Umiilaw doon ang pangalan ng aking asawa. Ipinatong ko ang telepono. Nang nakataob ang screen, wala pang 1 minuto, umilaw na naman ito. Sa pagkakataong ito, ang biyenan ko. Pagkatapos ay isa sa kanilang mga kamag-anak. Hindi ko sinagot. Napansin ito ng ama ko at tahimik na nagtanong, "May problema ba?" Umiling ako. Walang mahalaga, ngunit hindi tumitigil ang telepono. Nababahalang tumingin ang ina ko sa akin. Baka dapat mo nang sagutin. Kung ganyan sila katawag, siguradong may nangyari na. Nanatili akong kalmado. Kung mahalaga iyan, ipaparating nila ng maayos. Sa ngayon, i-enjoy na lang muna natin ang hapunan natin. Sabi ko iyon. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam ko kung ano ang nangyayari. Ang atmosfera sa bahay ng asawa ko ay nagbago ng malaki. Binabaha ng mga tanong si Marco. At nagsisimula ng mapagtanto ng aking biyenan na may mga bagay na maling-mali na nangyayari. Ang taong sanay na nag-uutos sa iba ay hindi makapanatiling kalmado ng matagal kapag bigla silang binaliwala. Nag-vibrate pa ng ilang beses ang telepono at pagkatapos ay natahimik. Uminom ako ng tubig. Pinapanood na kumain ng may gana ang aking mga magulang at naisip, bigyan mo lang ng 1 oras. At ang mga tawag na iyan ay magiging pagmamakaawa mula sa pag-akusa. Wala pang 10 minuto mula nang sumara ang pinto sa likod ko. Ang masayang atmosfera sa bahay ng asawa ko ay naglaho na. Mainit pa ang mga putahe. At may laman pang alak ang mga baso. Ngunit ang malalakas na usapan at tawanan ay namatay na. Humina ang mga pag-uusap habang ang mga bisita ay nagsimulang sumulyap nang may pag-aalala sa pintong pinaglabasan ko at ng aking mga magulang. Nakatayo ang asawa kong si Marco sa gitna ng sala. Hawak ang telepono. Namumutla ang mukha niya sa bawat ring na walang sumasagot. Pang-10 beses na niya akong tinatawagan na walang tagumpay. Lumapit sa kanya ang isang kamag-anak at nagtanong ng mahina, "Uy, umalis ba talaga ang asawa mo?" Tumango ng hindi sigurado si Marco. Sinusubukang isalba ang kanyang pagkatao. Nainis lang ng kaunti. Babalik din iyon. Ngunit hindi siya naniniwala sa sarili niyang mga salita. Nakatayo sa dulo ng mesa ang aking biyenan, si Elena, madilim ang mukha. Ibinagsak niya ang kanyang baso sa mesa nang may malakas na kalabog. "Napakawalang modong babae," sabi niya. Hindi inaabala na itago ang kanyang inis. Ang basta na lang tumayo at umalis sa kalagitnaan ng piging at isama ang kanyang mga magulang. Walang hiya talaga. Sumingit ang isa sa kanyang mga kapatid. Naku, ang mga kabataan ngayon. Masyadong spoiled. Kailangan mong higpitan agad ang tali, sa umpisa pa lang. Ngunit ang ilan sa mga tingin sa kwarto ay nagbabago na. Well, kung sa totoo lang, ang pagtataboy sa mga biyenan mo papunta sa kusina sa harap ng napakaraming bisita. Sino ang makakatiis noon? Sumakit ang komento. Pinandilatan siya ni Elena. Anong gusto mong palabasin? Bahay ko ito. Ako ang nagpapasya kung sino ang uupo saan? Anong problema doon? Wala nang sinabi pa ang tiyuhin, umiling na lang. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Elena. Tiningnan niya ang screen at kumunot ang noo. Unknown number. Sagot niya. Matalim pa rin ang boses. Hello? Sino ito? Napakabilis magsalita ng nasa kabilang linya. Pagkatapos lang ng ilang segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elena. Nagsimulang manginig ang kamay na may hawak sa telepono. Pwedeng pakiulit ang sinabi mo? Tanong niya. Nawala ang tapang ng boses. At lahat ng dati niyang pagmamayabang ay naglaho.
Unti-unting bumalot ang katahimikan sa sala. Lumapit si Marco sa ina niya. Ma, anong problema? Sininyasan niya itong manahimik. Ang mga mata ay nakapako sa telepono. Hindi maaari yan. Baka nagkakamali kayo, nauutal niyang sabi. Ano ang kinalaman niyan sa araw na ito? Ibinaba niya ang tawag at halos bumagsak sa kanyang upuan. Natila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Anong nangyari? Tensyonado ang boses ni Marco. Tumingin si Elena sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mga mata ang tunay na matinding takot. Ang bangko yon. Sabi nila, may malalang problema daw sa mga dokumento ng kumpanya at kailangan ng agarang pagsusuri. Anong problema? Kumunot ang noo ni Marco. Maayos na maayos ang pananalapi ng kumpanya natin. Umiling si Elena. Hindi sila nagpaliwanag. Ang sabi lang nila, may kinalaman daw ito sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Agad na nagbago ang timpla sa kwarto. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang ilan ay tumayo. Nagdadahilan na kailangan na nilang umuwi. Ang iba ay pasimpleng sumusulyap sa kanilang mga relo. Nakakaramdam ng hindi pagiging komportable. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang vice-presidente. Matagal itong nagring. Hello? Ako to. Ayos lang ba ang lahat sa opisina? Napakaiksi ng sagot sa kabilang linya. Natigilan si Marco. Anong sinabi mo? Napasigaw ang kanyang boses. Ang mga partner ay nagdedemandang isuspinde ang mga pinipirmahang kontrata. Binaba niya ang tawag at tumingin sa ina. Ma, maraming investor ang biglang nagyelong itigil ang pakikipagtulungan. Nang walang paliwanag, napalunok si Elena ng malalim. Tiningnan niya ang buong kwarto, na maingay kani-kanina lang, ngunit ngayon ay puno ng nababahala at naghihintay na mga mukha. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naalala niya ang isang napakaliit na detalye na hindi niya kailanman pinagtuunan ng pansin. Ang kanyang manugang, mula simula hanggang wakas, ay hindi nagsalita ng kahit isang bastos na salita. Ngumiti lang siya at umalis. Nanginginig ang mga kamay na dinayal ni Elena ang numero ko. Nagring nang nagring ang telepono, ngunit walang sumagot. Sa labas, ganap ng madilim. Nakabukas ang mga ilaw sa bahay. Ngunit wala na sa mood ang sinuman na magbigay ng toast. Lumalamig na ang pagkain. At ang mga kalahating naubos na baso ng alak ay napabayaan. Umalis ang ilang bisita sa ilalim ng mga magagalang na palusot. Habang ang mga natira ay nakaupo sa gilid, kitang-kita ang kanilang pagkabalisa. Pabagsak na naupo si Marco sa sofa. Mahigpit na hawak ang kanyang telepono sa magkabilang kamay. Sa tuwing napupunta sa voicemail ang tawag, agad siyang nagdadayal ulit sa numero ko. Walang sumasagot. Tiningnan niya ang kanyang call history. 1, 5, 20, 30 tawag, walang sagot. Nagpabalik-balik sa paglalakad sa sala si Elena. Mas nagpapanik ang kanyang mga hakbang kaysa sa karaniwan. Hindi na siya nakaupo sa dulo ng mesa na naguutos o namumuna. Maputla ang kanyang mukha. Manipis na nakatikom ang kanyang mga labi. Tawagan mo siya, utos niya, ang boses ay may halong gulat sa halip na galit. Kahit anong mangyari. Tumawag si Marco ng paulit-ulit. Nang ipakita sa screen ang 50 missed calls, tunay na gulat na ang pumasok. Ma! Nanginginig ang boses niya. Hindi pa niya pinatay ang telepono niya dati. Hindi pa niya ako binaliwala ng ganito. Napatigil ang kanyang ina sa pangungusap na iyon. Bigla niyang napagtanto na mula sa araw na pumasok ako sa pamilyang ito, hindi ko kailanman itinaas ang boses ko, hindi kailanman nakipagtalo, hindi kailanman gumawa ng eksena tungkol sa kahit na ano. Ngunit ngayon, umalis ako ng may malamig na determinasyon. Walang luha, walang paghysterikal, at walang paglingon. Tumunog muli ang telepono ni Elena. Napatalon siya, ngunit hindi ako iyon. Isa itong malapit na kamag-anak. Nakakatakot pakinggan ang boses sa telepono. Elena, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa isa sa mga partner firm. Tinatanong nila kung anong nangyayari sa inyo. Sabi nila sinusuri nila ang lahat ng kanilang mga kontrata sa kumpanya nyo. Napabagsak pabalik sa kanyang upuan si Elena.
Anong ibig mong sabihing sinusuri? Hindi ko talaga alam. Pagkatapos ay sumagot ang kamag-anak. Sinabi lang nila na nanggaling ang utos sa itaas. Anong itaas? Inis na sagot ni Elena dahil sa nakasanayan. Ngunit ang sagot ay nagpamanhid sa kanya. Elena, mula sa itaas na napakataas na hindi man lang natin malapitan, nadulas ang telepono sa kanyang kamay. Ang isa sa mga natitirang kamag-anak na nakakita nito ay nag-iingat na nagtanong, "May seryoso po ba?" Napalunok siya at umiling. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam. Ngunit isang nakakakilabot na takot na hindi niya kailanman naranasan ang nagsimulang tumaas sa loob niya. Nang panahong iyon, halos 80 beses nang nakatawag si Marco. Nakatitig siya sa numero sa screen, nanginginig ang mga kamay. Paano kung hindi kasing simple si Ana, gaya ng iniisip natin? Napakahina ng pagkakasabi ng tanong. Ngunit sa mapang-aping katahimikan ng kwarto, umalingaw-ngaw ito ng may nakakabinging linaw. Hindi sumigaw o nakipagtalo si Elena. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang sariling telepono. At siya mismo ang nagdayal sa numero ko. Sa pagkakataong ito ay wala na ang dati niyang pagmamataas. Nang pagkatapos ng maraming ring, hindi ko sinagot, nag-iwan siya ng voicemail. Lantarang nanginginig ang kanyang boses. Ana, anak. Pakiusap bumalik ka na. Pag-usapan natin ito. Maaayos natin ito ng mapayapa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pagkatapos ipadala ang mensahe, nakatitig siya sa kawalan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya ang isang nakakatakot na katotohanan. May mga tao na malalaman mo lang ang tunay na pagkatao kapag tahimik na silang tumalikod sa iyo at doon mo mapagtatanto na mali ang taong kinalaban mo. Malapit nang matapos ang aming hapunan. Sumandal ang aking ama sa kanyang upuan at bumuntong hininga ng ginhawa, isang bihirang tanawin para sa kanya. Hindi na nababahalang lumingalinga ang aking ina. Tuwid siyang nakaupo, mahinhing kinakain ang kanyang pagkain, na tila hindi natatakot na makahulog ng isang bagay na hindi sa kanya. Pinanood ko ang aking mga magulang at gumaan ng kaunti ang puso ko. Kahit sa gabing ito man lang, tahimik sila. Inilabas ko ang telepono ko. Umiilaw ang screen. 80 missed calls. Ang pangalan ng asawa ko ang nangibabaw sa buong kasaysayan, na may mga singit na tawag mula sa aking biyanan, mga kamag-anak, at ilang hindi kilalang numero. Hindi na ako nagulat. Ipinatong kong muli ang telepono sa mesa, nang nakataob. Nang mapansin ito, tahimik na nagtanong ang ina ko. Ang dami na nilang tawag. Sigurado ka bang hindi mo sasagutin? Ngumiti ako ng napakalambot. Hindi pa panahon. Nay, sakto, nag-vibrate ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ibinaliktad. Pagkakita sa isang maikli at simpleng pangalan sa screen, tumayo ako. Pasensya na. Kailangan ko lang sagutin ito. Lumabas ako sa isang maliit na balkonahe na nakakabit sa VIP room. Nagdala ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin ng restaurant ang banayad na simoy ng gabi. Sinagot ko ang tawag. Yes. Sa kabilang linya, nagsalita ang kalmado at hindi nagmamadaling boses ng isang may edad na lalaki. Ayos ba ang lahat diyan sa inyo? Direktang sagot ko. Opo. Umaayon sa plano ang lahat. Ilang segundong natahimik ang lalaki. Balisang-balisa na sila doon. Pinapasabog ng bangko ang mga telepono nila. Sinuspinde ng mga partner ang lahat ng trabaho. Napamham ako ng mahina. Hanggang saan mo gustong paabutin ito? Tanong niya. Tumingin ako sa salamin. Sa mga magulang ko. May tahimik silang pinag-uusapan. Nakangiti ang ina ko, ang bihira at matamis ng ngiting iyon. Walang masyadong marahas muna. Ipaunawa mo lang sa kanila na ang meron sila ay hindi isang bagay na pwede nilang gawin. Kung anuman ang gusto nilang gawin. Maliwanag. Sagot ng kausap ko. Kapag kailangan mo ng higit pa, sabihin mo lang. Pinatay ko ang tawag ng walang ibang salita at bumalik sa mesa. Tumingala ang aking ama. Sino yon, anak? Umupo ako. Isang kakilala. Matagal na tumingin sa akin ang ina ko.
At pagkatapos ay nagtanong ng isang katanungang bumabagabag sa kanya. Mula nang tumuntong kami sa restaurant. Ana, ano ba talaga ang ginagawa mo? Tumigil ako sandali, at pagkatapos ay sumagot, nang napakahina na sila lang ang makakarinig. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko lang papayagan, kahit kailan na may manghamak ulit sa inyo. Tumingin sa akin ang aking ama, nang may halong kaba at pagmamalaki. Ngunit hindi na siya humingi ng mga detalye. Nag-vibrate muli ang telepono. May pumasok na mensahe. Nakita ko ang isang notification ng voicemail mula sa aking biyenan. Kahit sa icon pa lang, nai-imagine ko na ang nanginginig niyang boses, ang kanyang nagkukumahog na paghinga. Ana, anak, alam kong nagkamali ako. Pakiusap bumalik ka at mag-usap tayo. Hindi ko pinakinggan. Pinatay ko ang screen dahil alam kong sigurado na tatawag sila buong gabi. At sa susunod na humarap ako sa kanila, hindi na ako ang manugang na maaaring itaboy sa kusina. Matagal nang tapos ang hapunan. Nagdala ang waiter ng mainit na tsaa. Tahimik na inilalagay ang takore sa mesa. Bago umalis, magkatabing nakaupo ang mga magulang ko. Tahimik na pinag-uusapan ang mga pagkaing kakain lang nila. Sulyap ko sa orasan, ay halos 10:00 na ng gabi. Nag-vibrate muli ang telepono sa kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko pinatay. Umiilaw sa screen ang pangalan ng asawa ko, kasama ang numerong 83 missed calls. Tumayo ako. Sasagutin ko to. Lumayo ako sa mesa, at tumayo malapit sa malaking bintana. Nakatingin sa ibaba sa parking lot. Kumikinang ang mga ilaw ng sasakyan sa dilim na parang basag na salamin. Sinagot ko ang tawag. Hello, isang maikling salita lang. Ngunit sa kabilang linya, parang sumabog si Marco. Nasaan ka? Sigaw niya. Pumipiyok ang boses. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? May ideya ka ba kung anong nangyayari dito? Naghintay ako ng ilang segundo. At pagkatapos ay nagtanong ng napakakalmado. Tumatawag ka ba dahil nag-aalala ka sa akin? O dahil nasa gulo ang pamilya mo? Natulala siya. Anong sinasabi mo? Nauutal niya. Asawa mo ako. Siyempre nag-aalala ako sa'yo. Tumawa ako ng mahina, napakalambot, ngunit malamig. Kung nag-aalala ka sa akin, mabagal kong sabi. Sana nung pinapapunta ng ina mo ang mga magulang ko para kumain sa kusina, hindi ka na nahimik. Wala nang sigawan sa kabilang linya, puro mabibigat na paghinga lang. Ana, ang daming tao. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Nanghina ang boses niya. Aabot sa alin? Tanong ko. Ang parteng naging yelo ang mga kontrata ng partners mo? O ang parteng pinapasabog ng bangko ang telepono mo? Natigilan siya. Alam. Alam mo ang lahat. At paano mo na lamang alam ko? Sinagot ko ang tanong niya ng isa pa niyang tanong. Bumaba ang katahimikan sa hangin. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang tono na halos nagmamakaawa. Ana, umuwi ka na. Uupo tayo at mag-uusap ng maayos. Natatakot din ang mama ko. Pinapasabi niya sa akin, na pakiusap itigil na to. Pinutol ko siya, hindi itinaas ang boses ko ngunit matatag. Hindi ako babalik. Lalo na para humingi ng tawad. Nabulunan siya. Ginagawa mong bundok ang isang maliit na burol. Ang trabaho ko, ang posisyon sa CEO. Hindi ito biro. Tumingin ako sa ibaba, sa aking kamay. Hindi man lang ito nanginginig. Alam mo? Sabi ko. Malinaw na binibigkas ang bawat salita. Hindi ko kailanman inisip na sirain ang karera mo. Pero hindi ko rin kailanman inakalang ganoon karupok ang posisyon mo. Isang mahabang katahimikan. Malinaw kong narinig na napalunok siya. Sino? Sino ka ba talaga? Halos pabulong niyang tanong. Hindi ako direktang sumagot. Isa lang ang sinabi ko. Tandaan mo ito. Ang lahat ng meron ka ngayon ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang gawing basahan ang mga magulang ko. Pagkatapos niyon, binaba ko ang tawag. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Bumalik ako sa mesa. Tumingin ang ina ko sa akin, ngunit walang itinanong. Umupo ako at kinuha ang tasa ko ng mainit na tsaa. Kalmadong-kalmado ang pakiramdam ko.
Dahil alam ko na mula sa segundong ito, hindi na ako ang pinakatakot na tao sa sitwasyong ito. Pagkatapos mamatay ng tawag, nakatayo si Marco sa gitna ng sala na tila tinamaan ng kidlat. Walang nangahas magsalita. Walang kibo sa kanyang upuan ng aking biyenan. Mahigpit na nakasiklop ang kanyang mga daliri. Hindi na siya nagpapabalik-balik, hindi na sumisigaw o gumagawa ng mga masasamang komento. Sa unang pagkakataon, isang ganap na bagong pakiramdam, ang linaw na nakaukit sa kanyang mukha. Ang takot na mawalan. Siya ang unang nagsalita. Sabi niya hindi na siya babalik. Tumango si Marco. Tinitigan ni Elena ang makintab na kahoy na sahig kung saan umalingaw-ngaw ang tawanan ilang oras pa lang ang nakararaan. Wala na atang makakaalala kung paano natapos ang piging. Ngunit ngayon, ang bahay ay nakakatakot na sa pagiging hungkag. May sinabi pa ba siyang iba sa'yo? Tahimik niyang tanong. Oo, sagot ni Marco. Pero iba siya, ma. Hindi ito tulad ng karaniwang away mag-asawa. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Isang malapit na kamag-anak ang nag-aalangang nagmungkahi. Baka dapat tayo na ang pumunta sa kanyang mga magulang at humingi ng tawad. Talagang lumampas tayo sa linya ngayon. Ilang oras na ang nakalipas. Agad na ipapasara ni Elena ang ganyang usapan. Ngunit ngayon, hindi siya nakipagtalo. Bumuntong hininga lang siya ng malalim. Humingi ng tawad. Natatakot akong hindi na ganoon kasimple iyon. Nagkatinginan silang lahat. Anong ibig mong sabihin, Elena? Tanong ng kapatid niya. Nag-alangan si Elena. Pagkatapos ay mabagal na nagsalita. Nang tumawag ang bangko, may binanggit silang pangalan. Isang nakakamatay na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Isang pangalan na hindi ko inakalang maririnig ko pa. Tumingala si Marco. Anong pangalan, ma? Napalunok si Elena. Tinanong nila kung may kinalaman ba ang asawa mo sa mga taong sumagip sa kumpanya natin ilang taon na ang nakakaraan. Para bang naging yelo ang hangin sa kwarto. Natulala si Marco, ang mga sumagip sa kumpanya. Kumunot ang noo ng isang nakatatandang tiyuhin. Elena, anong pinagsasasabi mo? Hindi ba matagal nang tapos ang negosyong iyon? Idinilat ni Elena ang kanyang mga mata na puno ng pangamba. Iyon na nga. Dahil inakala kong tapos na. Nagpabaya ako. Humarap siya sa kanyang anak. Naalala mo nang muntik nang mabangkarote ang kumpanya. Hindi ka pa CEO noon. Nagsisimula ng magpatong-patong ang mga utang. Nagbabanta ang bangko na kukumpiskahin ang lahat. Tumango si Marco. Paano ko makakalimutan? Kung walang sumagip at pumirma para sa atin noon, nawala sana lahat sa atin. At alam mo ba kung sino iyon? Tanong ng ina niya. Umiling siya. Hindi. Hindi man lang sila nagpakita. Pinirmahan nila ang mga papel sa pamamagitan ng kanilang mga abogado at naglaho. Ngumiti ng mapait si Elena. Eksakto. At ngayon, tinanong ako ng lalaki mula sa bangko kung may koneksyon ba ang manugang ko sa mismong grupong iyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa sala. Isang kamag-anak ang bumuntong hininga. Imposible yan. Tignan mo siya. Isa lang siyang ordinaryong babae. Iyon na nga ang dahilan. Sagot ni Elena sa nanginginig na boses. Dahil mukha siyang ordinaryo. Hindi ko siya pinansin kailanman. Bumagsak si Marco sa isang upuan. Sa isip niya, nagsimula ng mabuo ang mga piraso ng puzzle. Ang pagiging kalmado niya, ang ngiti niya bago siya umalis, ang tawag mula sa bangko, ang pag-atras ng mga partner, at ang mga huling salita niya sa telepono. Bumulong siya. Paano kung siya nga talaga ito? Tumingin si Elena sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nangahas na magtaas ng boses. Bukas, sabi niya, kailangan mong hanapin kung nasaan siya. Hindi para mag-utos at hindi para sisihin siya, kundi para magkaroon ng maayos na pag-uusap. Tumigil siya at idinagdag sa pumiyok na boses. Dahil kung talagang na-offend natin ang maling tao, ang halagang kailangan nating bayaran ay magiging higit na malaki kaysa sa isang sirang piging. Sa parehong oras na iyon,
Sa isang tahimik na kwarto sa isang 5-star hotel, nilalagyan ko ulit ng tsaa ang mga tasa ng aking mga magulang. Sa bahay ng aking asawa, nagsisimula pa lang ang bagyo. At alam na alam kong, ang haharapin nila ay maliit na bahagi pa lang ng katotohanan. Kinaumagahan, gumising ako ng napakaaga. Tumagos ang sinag ng araw sa manipis na kurtina. Nililiwanagan ang maluwang ngunit nakakagulat na tahimik na kwarto. Tulog pa ang mga magulang ko, nakatagilid ang ina ko. Ang kamay ay nasa dibdib niya. Pantay ang kanyang paghinga. Nakaharap naman ang ama ko sa bintana, nananatili, kahit sa pagtulog, ang parehong maingat na posisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Bumangon ako. Nagbuhos ng isang basong tubig, at pinanood sila ng matagal. Alam kong magiging iba ang araw na ito. Bandang 8:00 ng umaga. Nag-vibrate ang telepono ko. Hindi ito numero ng asawa ko, o hindi kilalang numero, kundi isang maikling text message. Ana, nasa lobby ako sa ibaba. Nakikiusap akong makipagkita sa iyo. At sa mga magulang mo. Pagkabasa ko rito, hindi ako nag-reply. Bumalik ako sa kwarto, at dahan-dahang ginising ang mga magulang ko. Anong problema anak? Tanong ng ina ko. Kalahating tulog pa. Ngumiti ako. May gustong makipagkita sa inyo. Bumangon ang ama ko sa kama. Reflex na inaayos ang kwelyo ng pajama niya. Ang nakasanayan ng isang taong ginugol ang buong buhay sa pagsisikap na hindi maging pabigat. Galing ba sa side ni Marco? Opo, tango ko. Natahimik ang ina ko. Pagkalipas ng ilang sandali, bumuntong hininga siya ng mahina. Aba, dapat tayong mag-usap para maliwanagan ang lahat. Bumaba kami sa lobby. Napakatahimik ng hotel ng umagang iyon. Nakatayo ng tuwid ang mga porter sa likod ng desk. Ang malambot na dilaw na ilaw ay lumikha ng isang kalmadong atmosfera. Nakaupo ang aking biyenan sa isang sofa, malapit sa malalaking bintana. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na may manipis na makeup. Nakatali ang kanyang buhok papalikod sobrang layo sa maautoridad at maingay na reyna na nag-uutos sa piging noong nakaraang gabi. Nang makita niya kami, mabilis siyang tumayo, ngunit pagkatapos ay natigilan. Nagtagpo ang tingin niya at ng aking mga magulang, at agad itong bumagsak sa sahig, hindi dahil sa pagiging magalang, kundi dahil hindi siya nangahas na tingnan ng diretso ang kanyang mga balae. Siya ang unang nagsalita, garalgal ang kanyang boses. Ako. Masyado yata akong maaga. Humihingi ako ng pasensya. Mabagal na tumango ang aking ama. Ayos lang, 2 salita lang, ngunit bahagyang pinababa nito ang tensyon. Umupo ang ina ko sa isang armchair. Inilapag ng maayos ang purse niya sa tabi niya. Hindi siya tumingin sa aking biyenan ni hindi nagpakita ng inis. Wala na lang talaga siyang aura ng takot at pagiging sunod-sunuran. Umupo ako sa tapat nila. Ilang segundo ring tahimik ang lahat. Sa wakas, nagsalita si Elena. Kahapon. Mali ako. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses niya sa malaking lobby. Iniyuko niya ang kanyang ulo. May mga sinabi akong hindi ko dapat sinabi. Umasta ako ng padalos-dalos at mayabang. Hindi ako sumagot. Maging ang aking mga magulang. Mahigpit niyang pinagsiklop ang kanyang mga kamay. At nagpatuloy, hinihingi ko ng tawad. Mang Juan at Aling Maria, patawarin ninyo ako sa pagbibigay sa inyo ng ganoong klaseng sakit na loob. Humarap siya sa aking mga magulang, ngunit hindi pa rin siya nangahas na iangat ang kanyang mga mata. Matagal siyang tinignan ng aking ina, at pagkatapos ay nagsalita ng tahimik ngunit napakalinaw. Hindi namin kailangan ang paumanhin mo, para sa sarili naming kapakanan. Ang hinihiling lang namin, pagpapatuloy ng ina ko, sa susunod, huwag mong mamaliitin ang sinuman. Lalo na ang mga magulang ng manugang mo. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi na nermon. Ngunit bawat salita ay tumama sa marka nito. Mabilis na tumango si Elena. Opo, naiintindihan ko. Pagkatapos ay humarap siya sa akin, mas malambot ang boses. Ana, pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Tiningnan ko siya at hindi ang karaniwang pagmamataas ang nakita ko.
kundi isang babaeng takot na mawala ang mga bagay na inakala niyang karapatan niya. Hindi na natin kailangan ng lihim. Sagot ko. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin dito. Nag-alangan siya ngunit tumango. Sige. Anong nangyayari sa kumpanya? Kagagawan mo ba to? Hindi ko kinumpirma ni tinanggihan. Sinabi ko lang, wala akong ginagawang marahas. Ibinabalik ko lang ang mga bagay sa tamang lugar. Napalunok siya. Pwede mo bang itigil to? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nakadepende yan kung talagang naiintindihan mo na ngayon kung ano ang naging pagkakamali mo. Bumaba ang katahimikan. Walang kibo si Elena nang napakatagal. Sa wakas, sabi niya, na halos pabulong. Totoo nga. May mga taong hindi dapat minamaliit. Tumayo ako. Kailangan magpahinga ng aking mga magulang. Sabi ko, pwede nating pag-usapan ng iba mamaya. Tumayo rin si Elena. Umatras ng isang hakbang. Salamat sa pagdinig sa akin. Pagtalikod namin para umalis. Sigurado ako, mula sa sandaling ito, tuluyan nang nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa aming relasyon. Kakatayo pa lang namin nang may mga nagmamadaling yabag na papalapit mula sa pasukan. Lumitaw si Marco. Gusot ang polo niya. Tabingi ang kurbata. At baka sa mukha niya, ang labis na pagod mula sa kawalan ng tulog sa gabi. Huminto siya nang makita ang ina na nakatayo sa harap ng mga magulang ko. Hindi ito sumisigaw o naguutos. Nakatayo ito nang nakayuko ang ulo. Natigilan siya. Marahil hindi niya inisip kailanman na makikita niya ang ganoong eksena. Paos at hungkag ang boses ng kanyang ina. Nandito ka na. Wala na ang tono ng isang general sa boses niya. Tanging walang hanggang kapaguran. Humarap si Marco sa aking mga magulang. Tuwid ang pagkakatayo ng aking ama. Ang mga kamay ay nasa likod niya, kalmado ang tingin. Nakaupo ang aking ina sa armchair. Relax. Walang anumang takot na nakita niya sa kusina. Unti-unti niyang iniyuko ang kanyang ulo. Patawad po, sabi niya. Ang dalawang salitang iyon ay lumabas ng may higit na hirap kaysa sa inaasahan niya. Kasalanan ko po. Idinagdag niya ng mas mahina. Nabigo akong protektahan kayo kahapon. Tiningnan ko siya ng walang tuwa, walang galit, nakakaramdam lang ng distansya. Tumango ang ama ko. Nakalipas na ang nangyari. Ngunit may mga bagay na hindi na dapat maulit. Idinagdag ng ina ko, nang may parehong lambing. Hindi kami nanghihingi ng tawad para sa aming pride. Respeto lang ang hinihingi namin. Napalunok si Marco. Humarap siya sa akin. Ana, umuwi na tayo. Kailangan nating mag-usap. Umiling ako. Hindi ngayon. Nawalan siya ng salita. Pagkatapos ng titigan ko siya, ng diretso sa mata, hindi umiiwas. Kapag naiintindihan mo ang isang simpleng bagay, asawa mo ako. Pero una sa lahat, anak ako ng mga magulang ko. Naiwang walang imik sa mga salitang iyon si Marco. Tumingin ang aking biyenan sa kanyang anak. Tapos sa akin, at sa wakas ay nagsalita. Tama siya. Muli siyang humarap sa aking mga magulang. Ngayong araw, gusto ko kayong imbitahan sa isang maayos na tanghalian, hindi para bumawi, kundi bilang tanda ng paggalang. Tumingin ng may patanong ang aking ama sa aking ina. Tumango ito nang napakaliit na halos hindi mapansin. Tinatanggap namin ang imbitasyon mo. Ngunit bilang mga magulang ng isang anak na babae, hindi bilang mga mahihirap na kamag-anak na ipapadala sa kusina, yumuko muli si Elena. Opo, ang tanghalian na iyon ay naganap sa isang ganap na kakaibang atmosfera. Walang nakaupo sa mas mataas o mas mababang posisyon. Walang mga pangunahing mesa. Walang mga mapanghusgang tingin. Nakaupo ang mga magulang ko ng tuwid at nakisali sa isang kalmadong usapan. Tahimik na nagsilbi ng pagkain si Marco para sa kanila. At pinapanood ko lang dahil sa puso ko, may isang pinal na desisyon na akong nabuo. Pagkatapos mananghalian, tumayo ako. Ihahatid ko na ang mga magulang ko sa kwarto nila. Sumunod si Marco sa akin.
Nagmamakaawa ang boses niya. Ana, wag mo akong iwan. Tinitigan ko siya ng mahabang sandali. Hindi ako aalis. Hindi lang ako babalik sa dati kong pwesto. Naintindihan niya. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi ang tunay na takot na mawalan. Mabagal na lumipas ang hapon. Nagpahinga na ang mga magulang ko. Sumara ang pinto ng napakabagal. Ngunit para sa akin, naging isang di nakikitang hangganan ito sa pagitan ng mga bagay na tinitiis ko noon at ng mga bagay na hindi ko na muling titiisin. Nakatayo si Marco sa pasilyo. Naghihintay siya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya hinawakan ang braso ko. Nakatayo lang siya doon, na parang taong napagtantong masyado siyang matagal sa maling lugar. Lumabas ako. Gusto kong mag-usap tayo. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Mababa ang boses niya. Linawin natin ang lahat. Tumango ako. Umupo kami sa isang maliit na lounge area. Walang ibang tao sa paligid. Wala ang ina niya. Wala ang mga magulang ko. 2 taong dating mag-asawa lang. Anong plano mong gawin susunod? Tanong niya. Hindi agad ako sumagot. Nagtanong ako sa sarili ko. Kung hindi ako tumayo, at hindi ko nilabas ang mga magulang ko roon kahapon, maiisip mo ba na humingi ng tawad sa kanila? Natahimik siya. Ang katahimikan na iyon ang sagot. Kung ganoon, mabagal kong sabi, wag mo akong tanungin kung anong pinaplano ko. Tanungin mo ang sarili mo. Kung nasa iisang panig pa ba tayo? Tumingala siya. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Hindi. Kapag may isang tao na nasa panig ko, tatayo siya kasama ko sa mga pinakamahihirap na sandali. Hindi lang kapag nanganganib siyang mawala ang lahat. Iniyuko niya ang kanyang ulo at pinagsiklop ang mga kamay. Nagkamali ako. Pero kaya kong ayusin. Kaya mong ayusin ang isang ginawa. Sabi ko. Pero kaya mo bang baguhin ang ugali na pinalaki mo habang buhay? Hindi siya sumagot. Sakto. Lumabas ang ama ko mula sa kwarto. Hindi siya nakikinig sa usapan. Naisip lang niya na masyado na kaming nawawala. Lumapit siya at sinenyasan kaming manatiling nakaupo. Matagal na tiningnan ng ama ko si Marco. Walang sumbat, walang masasakit na salita. Ito ang tingin ng isang taong matagal nang nabubuhay. Alam mo ba? Simula ng ama ko sa isang malalim at kalmadong boses, kung bakit ako nanahimik kahapon? Umiling si Marco. Dahil gusto kong makita, kung naintindihan mo, kung saan ang lugar mo, napapitlag sa pangungusap na iyon ng asawa ko. Nagpatuloy ang ama ko. Malinaw na binibigkas ang bawat salita. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugang nakatayo sa gilid para lang makaiwas sa gulo. Ang pagiging asawa ay nangangahulugan ng pagpili sa tamang panig, kahit na mga hulugan pa ito ng pag-iba sa lahat. Isang nakakamatay na katahimikan ang namayani sa hangin. Ang anak ko, tiningnan ako ng aking ama, ay nakaranas ng hirap simula bata pa. Hindi siya nagpakasal sa iyo para mabuhay ng mayaman. Kailangan niya lang ng taong hindi hahayaang hiyain ang mga magulang niya. Binalikan ng tingin ng ama ko si Marco. Kung kaya mo sana yon, ang pamilyang ito ay magkakaroon ng hinaharap. Pero kung hindi, tumigil siya. Mas mabuti nang maghiwalay kayo nang maaga kaysa huli. Ito ang makakabuti para sa inyong dalawa. Wala nang sinabi si Marco. Matagal na matagal siyang tahimik. At pagkatapos ay tumayo siya at yumuko ng mababa. Naiintindihan ko. Walang dahilan, walang pagmamakaawa. 2 salita lang. Tiningnan ko siya. Wala nang natitirang galit sa kaluluwa ko. Walang bulag na pag-asa, kundi malinaw at tuwid na pangangatwiran lamang. Humarap ako sa aking ama. Salamat, Tay. Tumango ang ama ko. Habang naglalakad palayo, alam ko nang malinaw na pagkatapos ng araw na ito, walang magiging katulad ng dati. Ngunit iyon din mismo ang dahilan kung bakit ako makakaabante na taas noo. Kinagabihan, nakaupo akong mag-isa malapit sa bintana. Nagsisimula nang bumukas ang mga ilaw ng BGC sa ibaba. Buhay na buhay ang paligid. Ang lahat ay nagpapatuloy sa normal. Ngunit para sa akin,
Nagsimula na ang isang bagong kabanata. Nakatayo si Marco sa likod ko. Pinapanatili ang distansya. Talaga bang napag-isipan mo na ito? Napag-isipan ko na ang lahat ng iyon sa sandaling na nahimik ka sa kusina. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Kaya kong magbago. Kakampi na ako sa'yo. Sasabihin ko sa ina ko. Lumingon ako at tumingin sa kanya ng walang galit. Walang sumbat. Sadyang hindi na ako naniniwala sa kanya. Tama ka, sagot ko. Pwede kang magbago. Pero hindi ko gustong itayo ang kasal ko sa pag-asa kung maglalakas loob ka bang ipagtanggol ako o hindi. Natigilan siya. Gusto mo nang hiwalayan? Tumango ako ng may kumpiyansa. Hindi ako aalis dahil mayaman ka o mahirap. Kalmado kong sabi. Aalis ako dahil hindi ko gustong gugulin ang buhay ko sa pagtuturo sa iba. Na irespeto ang mga magulang ko. Bumagsak siyang mabigat sa upuan. At sa huli sa paos na boses ay nagsabing, talo ako. Hindi siya natalo dahil sa kawalan ng kapangyarihan o pera. Natalo siya dahil masyado siyang matagal sa pagpili ng maling panig. Kinaumagahan, dinala ko ang mga magulang ko para mag-agahan. Sa pagkakataong ito, walang nangunguna maglakad. Walang isinantabi. Kaming tatlo lang, nagtatawanan, at tahimik na nag-uusap tulad ng totoong pamilya. Tumingin ang ina ko sa akin, at malambing na nagtanong, nalulungkot ka ba? Umiling ako. Ang tanging ikinalulungkot ko lang, ay tinolerate ko ito ng ganito katagal. Ipinatong ng aking ama ang kamay sa balikat ko. Alam kung kailan lalayo. Iyon ang tunay na lakas. Sa kabilang panig ng lungsod, nagsimula ng magbayad ang pamilya ng asawa ko. Hindi sa pamamagitan ng ingay o iskandalo, ngunit sapat iyon para mapagtanto nilang ang inakala nilang hindi matitinag ay kasing rupok ng salamin. Huling beses na tumawag ang biyenan ko. Ana, hindi na ako nangangahas na hinging bumalik ka, pagod niyang sabi. Ang hinihiling ko lang sana ay huwag kang magtanim ng galit. Sagot ko, nang napakalamambot, wala akong sama ng loob, pero hindi na rin ako babalik. Namatay ang tawag. Pinatay ko ang telepono. Pinanood ko ang mga magulang kong mabagal na naglalakad sa unahan ko. 2 bulto na halos buong buhay ay magkasama at sa unang pagkakataon, naglakad sila sa tabi ng kanilang anak na hindi ibinababa ang kanilang mga mata. Alam ko na mula sa araw na ito, hindi ko na kailangan ng estado bilang isang may asawang babae para patunayan ang aking halaga. At hindi na kailanman uupo sa kusina ang aking mga magulang kahit sino pa ang mag-imbita sa kanila. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lungkot o pagsisisi. Dahan-dahan lang na inuulit ng isip ko ang mga bahagi ng alaala. Napakalinaw nito kaya para bang nakamit ko sa wakas ang kapayapaan, para tingnan ang lahat mula sa malayo nang hindi sinusubukang bigyang katwiran ang sinuman. Sa katahimikan ng kwarto, patuloy ang pagtiktak ng orasan sa pader. Maagang nakatulog ang mga magulang ko. Malalim at mapayapa ang kanilang tulog, hindi tulad ng mga nakaraang araw. Alam ko na mula nang umalis sila sa bahay na iyon, may malaking bigat ang nabunot mula sa kanila kahit na hindi nila ito sabihin. Nakaupo ako malapit sa bintana. Nakatitig sa malalayong ilaw ng matataas na gusali. Ang nagniningning na mga edipisyo. At ang laging nagmamadaling mga tao. Lahat ng ito ay nagparanas sa akin noon na kailangan kong magtiis para mapanatili ang imahe ng kabutihan. Para hindi magmukhang mas mababa kaysa sa iba. Para bumagay sa estado ng isang tamang manugang. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang lahat ng iyon ay walang kwenta kumpara sa dignidad ng aking mga magulang. Naalala ko ang gabing iyon ng aking ama na nanigas sa kusina. Ang aking ina na nakayuko ang ulo. At ang aking asawa na tahimik. Ang katahimikan niya ay hindi malakas, ngunit mas masakit pa ito kaysa sa kahit anong sigaw. Ang pinakamalalim na sakit ay nagmumula, hindi sa mga salita ng nang-aabuso, kundi sa katahimikan ng mga taong inaasahan mong magtatanggol sa iyo. Tinanong ko ang sarili ko. Kung hindi ako tumayo noong araw na iyon, kung pinili ko rin ang katahimikan, saan nakaupo ang mga magulang ko sa loob ng 10 o bata pun taon? Sa kusina o sa madilim na sulok kung saan walang makakapansin sa kanila?
Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, malinaw kong naintindihan na hindi ako natalo. Sa kabaligtaran, kakalaya ko lang mula sa buhay, kung saan kailangan kong humingi ng pahintulot para irespeto. Kinabukasan, habang pinupuno ng sikat ng araw ang kwarto, nagising ako na may ganap na naiibang pakiramdam. Walang gulat, walang bigat sa dibdib. Tanging kakaibang gaan lang na parang may itinapon akong mabigat na pasan na masyado ko nang matagal na dinadala na halos hindi ko na napapansin. Nagtitimpla ng kape ang ama ko. Naghahanda ng almusal ang ina ko, mga napaka-ordinaryong bagay. Bumagal ang pag-ikot ng mundo ng mga magulang ko. Hindi na sila takot. Tumingin ang ina ko sa akin at mahinang nagtanong, "Hindi ka ba nagsisisi?" Umiling ako ng walang pag-aalinlangan. "Hindi, Nay." Tumigil ang ina ko sandali, at pagkatapos ay tumango. "Aba, salamat sa Diyos kung ganoon." Mga ilang salita lang, pero naintindihan ko na iyon, ay sagot, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong tiniis niya, para lang sa kapakanan ng anak niya. Bumalik ako sa kwarto at binuksan ang telepono ko. Isang hindi pa nababasang mensahe mula sa ngayon, ay dati ko ng asawa. Napakaikli. "Patawarin mo ako. Dahil na-realize ko ang lahat." Nang napakahuli na, matagal kong tinitigan ang mga salitang iyon, pagkatapos ay pinatay ko ang screen, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam ko na, ang ilang paghingi ng tawad ay nagdadala lamang ng paghilom kung ibibigay ito sa tamang oras. Kapag huli na, nagiging pamaalam na lang ito, at para sa akin, tapos na ang kwentong ito. Hindi malaki ang bago naming bahay, isang simpleng apartment, sa isang tahimik at luntiang subdivision. Sa umaga, maririnig mo ang huni ng mga ibon. Sa gabi, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng mga puno ng mangga sa labas ng bintana. Hindi ito lugar para ipagmalaki kanino man. Ngunit sa sandaling tumuntong ako sa pintuan, alam kong malayang makakahinga dito ang mga magulang ko. Noong araw na lumipat kami, maingat na pinunasan ng ina ko ang bawat sulok. Hindi dahil madumi ito, kundi dahil nakasanayan niya. Inayos ng aking ama ang mga lumang paso ng halaman na dinala pa nila galing sa aming probinsya. Sumusulyap sa labas ng bintana sa bawat pagkakaton. Tila tinitingnan kung sapat ang katahimikan dito para tumira ng tuluyan. "Maliit lang ang apartment," kalmadong sabi ng ama ko. "Pero pwede na tong tirhan." Naintindihan ko na para sa ama ko. Ibig sabihin nito, dito ay hindi niya na kailangang yumuko kahit kanino. Sa mga sumunod na araw, malumanay ang daloy ng buhay. Sa umaga, gigising ng maaga ang ama ko. Magdidilig ng mga halaman na walang pagmamadali. Walang pagsulyap sa orasan. Minsan nakatayo lang siya roon. Pinapanood ang isang bagong umuusbong na luntiang dahon at napapangiti sa sariling naiisip. Nagluluto ang ina ko, hindi para sumunod sa schedule ng iba. Hindi nag-aalala kung sasabihin ba ng may-ari na masyadong maalat o hindi gaano. Nagluluto siya tulad ng nakasanayan ng aming pamilya. Minsan, naghahanda siya ng napakasimpleng ulam. Ngunit tatawagin pa rin ako sa mesa. Takot baka makalimutan kong kumain dahil sa trabaho. Isang araw sa tanghalian, biglang sinabi ng ina ko, "Ang tagal na rin noong huli akong kumain," nang walang pakiramdam na parang may nakabara sa lalamunan ko. Natigilan ako. Ibinaba ng aking ama ang kanyang tinidor. Matagal na tinignan ng aking ina at tumango. "Oo, matagal na nga." Walang kailangang magpaliwanag sa kahit ano. Naintindihan naming tatlo na, sa lahat ng nakalipas na taon, gaano man kapuno ang mga mesa, palaging may bagay sa aming mga puso na nagpapabigat sa malayang paghinga. Sa gabi, madalas na nakaupo ang ina ko sa kusina, nananahi ng mga lumang damit, hindi para makatipid sa pera, kundi dahil sadyang sanay siya sa simpleng buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, may nakita akong iba sa kanya. Wala na ang kapaguran sa kanya. Hindi na siya lumilingalinga sa likuran niya. Ginawa niya ang lahat ng dahan-dahan, na parang nagkaroon na siya ng oras para mabuhay. Para sa kanyang sarili. Isang araw, dumaan ang kapitbahay namin para humingi ng asin at nagtanong, "Kaya, kasama mo palang tumira ang anak mo?"
Matamis na ngumiti ang aking ina. Oo. Anak ko siya. Walang dagdag na paliwanag. Walang palusot. Ang boses niya ay nagtataglay ng pagmamalaking bihira niyang mga has na ipakita noon. Kinagabihan. Nakaupo kaming tatlo. Sa harap ng telebisyon. Ang ama ko, tulad ng nakasanayan, ay nakaidlip sa kalagitnaan ng pelikula. Kinumutan siya ng aking ina, ng manipis na kumot. Ang kilos ay pamilyar. Ngunit hindi na nito taglay ang nerbiyos noong una. Tiningnan ko sila, at biglang napagtanto ang isang bagay na nagpakirot sa puso ko. Lumalabas na ang tanging kailangan lang pala ng mga magulang ko sa buong mga taong ito ay isang lugar kung saan maaari silang mabuhay ng payapa. Hindi kayamanan, hindi pagiging mas nakaaangat kaysa kaninuman, kundi para lang hindi matapakan ang kanilang dignidad. Bago matulog, pumasok ang ina ko sa kwarto ko at mahinang nagbilin. Huwag mo kaming intindihin, anak. Sapat na to para sa akin ngayon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Patawad po, Nay. At pinaramdam ko sa inyo ang ganitong katinding pagtitiis. Umiling ang ina ko. Hindi mo kasalanan yun. Masyado lang natin tiniis ang lahat ng tahimik. Nang gabing iyon, nahiga ako sa kama at nakinig sa ihip ng hangin sa labas. Pakiramdam ko'y buong-buo ang kapayapaan. Alam ko na kahit na marami pang hindi nalulutas na isyu sa hinaharap, kahit papaano, ang aking mga magulang ay hindi na kailanman uupo sa kusina ng ibang bahay muli. At para sa akin, sapat na iyon para ituring na isang tagumpay. Mula sa araw na iyon, hindi na muling sinubukan ng pamilya ng asawa ko na gumawa ng gulo. Wala nang tuloy-tuloy na tawag, walang ultimatum, at walang nangahas na magsabi ng gagapang rin siya pabalik. Nangyari ang lahat sa kumpletong katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi matiis kaysa sa kahit ano. Nagsimulang pumasok ng mas late ang ex-husband ko sa trabaho kaysa sa dati. Wala na sa kanya ang aura ng kumpiyansa. At galing sa negosyo, tumatagal ang mga meeting. Palagi siyang nakasimangot. At may mga sandaling nakatayo siya nang napakatagal na nakatitig sa kanyang telepono, na tila naghihintay ng isang bagay na hindi na kailanman babalik. Nananatili sa kanya ang titulong CEO, ngunit wala na ang kapangyarihan. Ang mga investor na dati magiliw ay naging mas maingat. Nagdahilan ng ilan para ipostpone ang mga kasunduan. Kinansela ng iba ang mga meeting. Ang mga event ng alta sosyedad na dati punong-puno ay dinadaluhan na lamang ng iilan sa mga pamilyar na mukha na ngayon ay umaasal ng mas tahimik at may reserba. Ang biyanan ko ang unang nakapansin sa mga pagbabagong ito. Wala siyang sinabing kahit ano. Ngunit alam ko na naintindihan niya nang mabuti ang dahilan. Isang hapon, dumaan siya sa opisina ng kanyang anak. Hindi para manita, kundi para magtanong ng isang tahimik na bagay. Nag-uusap pa ba kayo? Umiling siya. Umupo siya sa upuan, tumingin sa bintana. Ang kanyang boses ay naging sobrang hungkag. Akala ko noon ay tahimik siya dahil mahina siya. Tumawa siya ng mapait. Lumalabas na ang mga tahimik na tao pala ang pinakadelikado, lalo na kapag hindi na nila kailangang magsalita ng kahit ano. Hindi siya sumagot. Naintindihan na rin niya ito. Ang mga sumunod na hapunan ng pamilya sa malaking bahay na iyon ay naging sobrang lungkot at hungkag. Wala nang malakas na nagsasalita. Walang nagmamayabang. Ang mga usapan tungkol sa pera at estado ay naglaho, napalitan ng mahahaba at mabibigat na katahimikan. Minsan, hindi napigilan ng isang malayo-layong kamag-anak na magtanong, "Oh, kumusta na pala? Yung manugang niyo noon." Ibinaba ni Elena ang tinidor sa mesa at bumigkas nang napakabagal. Ayos naman siya. 3 salita lang, ngunit walang nangahas magtanong pa. Naintindihan ng lahat na minsan, ang katotohanang ang isang tao ay maayos lang ang kalagayan ay ang pinakamabigat na sagot para sa mga nagnais ng masama sa kanila. Sa panig ko naman, naging tahimik ang lahat. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako kasama ang aking mga magulang, nagtanong ang ina ko, "Ginugulo pa ba tayo ng pamilyang iyon?" Umiling ako. "Hindi po, Nay.
Tumango ang aking ama, at dahan-dahang nagsalita. Ibig sabihin nakarating din sa kanila. Tiningnan ko siya. Ang alin po? Na hindi lahat ng tahimik ay mahina. Na hindi lahat ng pasensya ay nag-angahulugang kawalan ng pride. At hindi lahat ng pamilya ay pwedeng tapak-tapakan nang walang kapalit. Nang gabing iyon, mahimbing ang naging tulog ko. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, sigurado ako na nasa tamang landas na sa wakas ang buhay ko. Bumalik sa nakasanayang ritmo ang buhay na walang drama, walang matinding pagyanig. Nahulog na lang ang lahat sa tamang lugar. Sa umaga, naglalakad kami ng mga magulang ko sa parke malapit sa amin. Gustong-gusto ng ama ko ang hilera ng mga matatandang puno ng akasya. Sumisilip-silip ang ina ko sa mga gulayan. Sa tabi ng daan, tungkol lang sa simpleng bagay. Ang mga pinag-uusapan nila. Tignan mo, naninilaw na ang mga dahon. O kaya, masyadong malapot, ang sinigang kahapon. Ngunit para sa akin, ito ang mga pinakamagandang tunog sa mundo. Bumalik ako sa pagtatrabaho. Wala nang nagtatanong kung asawa kanino ako. Wala nang tumitingin sa akin ng may mapanghusgang mga mata. Nagtrabaho ako ayon sa sarili kong kakayahan. Nagdesisyon ng hindi nagtatago sa likod ng sinuman. At umuwi galing sa opisina nang may pakiramdam na hindi ko na ginagampanan ang papel ng ibang tao. Isang araw, mausisang nagtanong ang isang kasamahan sa trabaho. Ana, ayaw mo bang magpaliwanag sa iba? Alam mo na. Para man lang makilala ka kung sino ka talaga. Ngumiti ako. Sapat na ang alam ko kung sino ako. Dahil kapag nabuhay ka ng may dignidad, ang pagpapaliwanag ay maaaring kusa ng dumarating o hindi na rin talaga kailangan. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe galing sa isang lumang kakilala. Nabalitaan ko, nagbago ka na daw ng sobra. Matagal kong pinagmasdan ang linyang iyon. Nagbago? Sa tingin ko ay hindi ako nagbago. Hindi ko na lang talaga hinayaan ang sarili ko na ipasok sa isang sulok. Hindi na gaya ng dati, na natatakot sa sasabihin ng iba. Hindi na takot na mapahiya o magmukhang walang utang na loob. Tulad ng lumalabas, ang lahat ng mga takot na iyon ay totoo lang kung pahihintulutan mo itong mangyari. Isang araw habang naghahapunan, nilagyan ng ina ko ng isang pirasong pritong isda ang aking plato at nagsabing, "Habang pinagmamasdan kita ngayon anak, ang saya-saya ng puso ko." Tumango ang ama ko. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Namumuhay ka ng tama. Nang gabing iyon, humarap ako sa salamin ng walang makapal na makeup nang hindi sinusubukang itago ang aking pagod. Isang ordinaryong babae lamang na nakapagtantong hindi pwedeng ipagpalit ang sariling dignidad para sa ilusyon ng masayang pamilya. Pinatay ko ang ilaw at nahiga. Hindi na naglalaro ang isip ko sa mga katanungang tulad ng, paano kung, baka naman, o dapat ganito ang ginawa ko. Tanging tunay na kumpiyansa na lang ang meron sa buhay. Hindi na ako kailanman muling lilingon sa likod para humingi ng lugar sa sikat ng araw sa iba. At doon nag-umpisa ang bago kong buhay. Nang gabing iyon, nagsimulang umambon. Hindi naman malakas na buhos, kundi isang banayad na ambon na nagpapakalma sa alikabok ng kalsada at sa palaging magulong takbo ng lungsod. Nakatayo ako sa kusina, nakikinig sa mga patak na tumatama sa bintana at ang kaluluwa ko ay nakaramdam ng natural na katahimikan. Ang hapunan ay napakasimple, mainit at masabaw na sinigang, lutong bahay na lechon kawali at mainit na kanin. Mga simpleng ulam na kayang lutuin ng nanay ko kahit nakapikit. Hindi na niya kailangang magtanong kahit kanino kung magugustuhan ba nila. Naghahanda lang siya ng hapunan para sa pamilya niya. Ang ama ko ang unang umupo sa mesa. Maayos na nilalatag ang kanyang kubyertos. Nilapag ng ina ko ang kaldero ng sinigang sa mesa at kalmadong nagsabi, "Kumain na tayo. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng kahit sino. Hindi na natin kailangan lumingon sa ating likuran." Kumain kami na isinasabay sa mabagal na ritmo ng ulan, na sinisira lang ng magaan na pagkalembang ng mga kutsara sa aming mangkok. Pinagmasdan ko ang mga magulang ko sa tuwid na likod ng aking ama, sa mabait at kalmadong ngiti ng aking ina. At biglang napagtanto
na ito mismo ang eksenang matagal ko nang pinipilit protektahan. Matapos ang ilang sandali, binasag ng aking ina ang katahimikan. Alam mo, nung ipadala nila tayo sa kusina nung araw na iyon, hindi ako galit. Natigilan ako. Nasaktan lang ang puso ko. Pagpapatuloy niya, napansin ang katahimikan ko. Ibinaba ko ang ulo ko. Ibinaba ng aking ama ang kanyang kutsara at dahan-dahang nagsabi, "Ngunit tumayo ka at inilabas mo kami roon." At sapat na iyon. Sa mga salitang iyon, muling may bumara sa aking lalamunan. Tumingin ako sa dalawang taong, alang-alang sa akin, ay tiniis ang pagmamaliit sa buong buhay nila. At napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nangahas na isipin noon. Kung para mailigtas ang isang kasal, ay kailangang isakripisyo ang dignidad ng sarili mong mga magulang. Mas mabuti pang wala ng kasal. Naglagay ang nanay ko ng isa pang piraso ng karne sa plato ko. At matamis na ngumiti. Maayos na ang lahat ngayon. Maliit man ang apartment, ang mahalaga ay walang sino man ang kailangang magbaba ng kanilang paningin. Sa labas, patuloy sa pagbuhos ang ulan, ngunit sa loob ng tahanang ito, napakainit. Naalala ko ang tinging iyon na puno ng pang-aalipusta, ang matatalim na salita sa gitna ng piging, at ang sandaling kung saan, habang hawak ang mga magulang ko sa kamay, ay tumawid ako sa pintuan ng bahay na iyon. Kung mababalik ko lang ang oras, gagawin ko rin mismo ang parehong bagay. Dahil mula noong sandaling pinili ko ang panig ng aking mga magulang, ang sariling buhay ko ay kusa na ring pumanig sa akin. Inangat ko ang plato ko at ngumiti. Kumain na po tayo bago lumamig ang sabaw. Tumango ang aking ama. At dahan-dahang, napakahinang sinabi ang mga salitang, hindi ko kailanman makakalimutan buong buhay ko. Hindi kailangang maging malaki ang isang bahay. Ang mahalaga ay may espasyo para sa respeto sa sarili. Naiintindihan ko na ang kwento ko ay hindi tungkol sa mga panalo at talo. Ito ang kwento ng isang taong natutong tumayo, ng tuwid, at ng pamilyang nakaupo na sa wakas sa mesang dapat nilang kalagyan. Unti-unting tumitigil ang ulan sa labas. At ganap na kapayapaan ang nanatili sa aking kaluluwa. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kung sino ang nakaisahan ang sino. Hindi rin ito tungkol sa kung paano maghiganti. Ipinaalala lang nito sa atin ang isang napakasimpleng bagay. Huwag isakripisyo ang inyong dignidad para mapanatili ang isang mapagpanggap na kapayapaan. Huwag hayaan na ang sinuman na nagtatago sa likod ng salitang pamilya ay maliitin ang inyong mga magulang. Minsan, ang pinakamalalim na sakit ay nanggagaling hindi sa sigaw ng mga umabuso, kundi sa pananahimik ng mga taong inaasahan mong ipagtatanggol ka. Asawa ka man, bana, o anak, tandaan ang isang bagay. Kung ang isang kasal ay pipiliting yumuko ang inyong mga magulang sa hiya, ito ay isa ng trahedya. Isa lang itong parusa na nakabalot sa magandang salitang pamilya. Sa buhay na ito, hindi mo kailangang maging mas magaling sa lahat. Kailangan mo lang angkinin ang sarili mong pwesto, at huwag hayaang gawing basahan ng iba ang mga taong mahal mo, dahil hindi kailangang maging malaki ang isang bahay. Ang mahalaga ay may espasyo para sa respeto sa sarili. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, kung minsan ay nanahimik na rin kayo, alang-alang sa inyong pamilya o tumayo upang ipagtanggol ang inyong mga magulang, paki-like po ang video na ito upang mas marami pang tao ang makarinig nito. Iwanan ang inyong mga saloobin sa mga komento at i-share ang kwentong ito sa mga nangangailangan ding makarinig nito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Mga Kwento sa Gabi, upang sumama sa amin para sa mas marami pang malalim at tapat na kwento patungkol sa mga relasyon sa pamilya, kasal, at dignidad ng tao. Salamat sa pagsama sa amin hanggang sa dulo.